Naglunsad ng forum ang ahensya ng pamahalaan na nagtatalakay sa Business Ready o Be Ready na magbibigay solusyon sa mga problema ng negosyo sa bansa. May balitang pambansa si Christian Bascones ng PTV Live. Christian? Princess, bilang bahagi ng mga programa ng Pangulong o ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa at maparami pang na mga namumuhunan dito, ang ARTA kasama ang World Bank ay nagsagawa ng isang forum na nagtatalakay sa tinatawag na Be Ready or Business Ready na layong magbigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Nagsagawa ang ARTA kasama ang World Bank ng isang forum ngayong araw. This is a call to action. Ito ang sinabi ng direktor ng Global Indicators Group ng World Bank Group, si Mr. Norman Loaiza, para mas maging maayos ang ease of doing business sa bansa. Sa datos na inilabas ng World Bank, malaki ang labor capability ng bansa. Ngunit hindi sapat ang bilang ng mga employment opportunities sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga namumuhunan. Pero matutugunan ito sa pamamagitan ng partnership ng Anti-Red Tape Authority at World Bank Group kasabay ng paglungsad ng Be Ready or Business Ready, isang analytical framework. Ang focus ito ay ang 10 mahalagang aspeto para mapaangat ang sektor ng negosyo sa bansa. Ayon kay Dr. Dandan Chen, Operations Manager for the Philippines, Malaysia and Brunei ng World Bank Group, nangangailangan ng 12 milyong karagdagang trabaho sa bansa upang matugunan ang pangangailangan ng labor sector at mabawasan ang poverty rate ng Pilipinas. Kabilang sa mga pinag-aaralan dito ang business entry o pag-ihimok ng mga investors, location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolutions, competition at innovation. Pinagmalaki naman ni Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto V. Perez na naging malaking tulong ang mga programa sa ilalim ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 kung saan lalo pang pinadali ang panghikayat ng mga business investors sa bansa at pinaggaan at pinabilis ang pagkuha ng mga requirements ng mga negosyo. Dagdag pa ni Secretary Perez, mas maging matatag ang ekonomiya ng bansa kung magtutulungan ang pribadong sektor at ang pamahalaan upang gawing business-friendly ang bansa at maghikayat pa ng mga foreign investors na mamumuhunan sa Pilipinas. Samantala, inaasa naman ng World Bank na mananatiling pa rin at ikalawa sa second fastest growing economy sa buong Southeast Asia ang bansa hanggang sa taong 2026. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Maraming salamat Christian Bascones ng PTV.